reklamo? Sino may-ari nito? Ako, kung may reklamo kayo, sabihin nyo lang. Hindi mo ba nakikita na terminal yan? Araw nga ng linggo at ito ang kaganapan dito sa aming extension terminal dito sa Malabon Street, dito sa Santa Cruz. Meron kasing isang Innova na nakaharang mismo dito sa harap ng aming paradahan. Ang sabi ng mga naunang pumarada, nadatnan na daw nila na nandito na to. Marahil gabi pa lang o madaling araw pa ito nandito. Kaya naman malaking abala din ang naidulot nito dahil dalawang bus din ang hindi makapasok para makaparada. Kahit yung mismong taga rito, hindi rin alam kung kanino sasakyan ba ito. At alam naman talaga ng mga taga rito na terminal ito. Kaya nga hindi nila malaman ang dahilan kung bakit ito nakaharang dito. Kaya naman hindi mo maiwasan na isipin kung bakit napaka-irresponsable ng may-ari nito. Kaya tuloy, yung mga empleyado na mismo nag-adjust. Di bali na mahirapan sa paglabas at sa pagparada. Kailangan pa ding ingatan na huwag matagis o masagi yung nakaharang. Sana naman sa mga owner, maging responsable po tayo sa ating mga sasakyan. Kung wala po tayong grahe, dahil nasa Pinas tayo, sana yung di naman po nakakaabala. Mahirap din naman matapat sa mga walang bait sa sarili, pa kung anong gawin sa ating mga sasakyan. Kaya pinakamainam na may lagay sa lugar, mabuti na lang at sa mga empleyado ng Santrans na tapat. Hindi sa kagaya ni Mamboy na may nitin agad ang ulo na lagi naka-angry mode. Yung mga empleyado ng Santrans, dinadaan na lang sa biruan na may konting kalokohan. Kagawad! Yung mga tenant natin, tutulong daw sila sa pagbatak. Kasi yung mga tenant natin, ibang bata ka kung ano yan. Sonata. Hindi yung gano'n na batak, gano'n. Sabi sa akin, dapat matakin na yun, sabi. Hindi pala pwedeng sarahan to dahil palabas. Hindi pwede sarahan. Kaya nga, nililibig ang pwede na Hindi ka pwede pumasok dito, wala, hindi makakalabas yung mga nandun. Ganito nga lang talaga lapat. Oo, ganyan lang. Bakante lagi yung dalawa. Maya-maya pa dumating na rin yung mga enforcer ng Manila. Sinabihan kami na kapag dumating yung may-ari nito, kawayan lang namin sila doon sa kanto. Hindi rin kasi nila matukoy kung sino nga ba ang nagparada nito dito at kung kanino nga ba ito. Tapos bigla na lang may impormasyon na dumating na aming nalaman tungkol sa may-ari nito. Away mag-asawa daw pala ang nangyari. Kaya iniwan na lang daw yan dyan. Totoo man o hindi, andyan na yan eh. Umaksyon naman na yung mga enforcer at opisyalis ng barangay. Ipare-record na lang daw nila para maalis na lang yun dyan sa harapan. Sayang din kasi yung dalawang bus na makakaparada. Bukod sa hindi kami makakaabala sa daan, may iwasan din na hindi masagi itong sasakyan na nakaharang. Magiging kasalanan mo pa pagka nasagi mo yan. Pagkapasok nga nitong isang blue bus, maya-maya rin, tinawag na rin kami para pumasok naman doon sa terminal sa may Doroteo. Pagkaalis nga namin, di na namin nalaman kung natagalan pa ba na nakaharang yung sasakyan. Muli, sana bilang car owner, magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa paligid. Lagi nating isipin na kung makakaabala ba tayo. At bilang ordinaryong mamamayan, dapat marunong tayong umunawa kasi hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang nangyari. Lagi tayong maglalaan ng pangunawa sa kapwa. Hindi yung porke hindi ka komportable sa ginawa sa'yo, gagawan mo na rin ang hindi maganda. Masarap kapag wala tayong kaaway, kaya peace tayo.